tense po, sabi nila. Dahil maraming nag-aakala na hindi talaga totoo na walang mangyayaring eleksyon. Kaya nga palagi kong sinasabi, based po sa ating Philippine Constitution, mayroon talagang naka-schedule na election by 2022. Nakalagay po yan, nakasaad po yan sa ating saligang batas. Pero po dito ngayon, as far as the will of God is concerned, sa ngalan po ng DGP, Divine Government of the Philippines, walang mangyayaring eleksyon dahil ang Diyos mismo, mayroon na po siyang napiling hari na maghahari dito sa bansang Pilipinas dahil itong Pilipinas ay kaharian ng Diyos at kaharian po ng mga anak ng Diyos at mapalad po ang bansang Pilipinas dahil si Jehovah po ang ating Diyos dito sa Pilipinas. Kaya magyayari po na darating po ang kanyang hari, darating po yung kanyang sugo, darating po ang kanyang piniling magiging hari upang yun po yung magbibigay sa atin ng kalayaan, magbibigay po ng katuparan sa lahat po ng mga bagay na ipinangako ng Diyos noon sa ating mga ninuno hanggang ngayon. Kaya matutupad na po yan, lalong-lalo na po itong kapayapaan, itong kasaganaan, at buhay na walang hanggan na ibibigay ng Diyos sa kaniyang mga anak na taong pusong naniniwala, lalong-lalo na sa pamamagitan po ng kaniyang dibino gobyerno na mangyayari dito sa bansang Pilipinas. Kaya wala po tayong alinlangan na mangyayari po yung kalooban ng Diyos by 2022. Thy kingdom come, thy will be done, here on earth as it is in heaven. Thy kingdom come here in the Philippines at mukailap ito sa tibuok kalibutan. Yun po yung programa ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. Hindi na po programa ni politiko, hindi na po programa ng mga partido o mga kandidato. Kahit anong posisyon ngayon ang tinatakbuhan mo by 2022, hindi na po ang programa mo o plataforma mo yung masusunod. Plataforma na po ng Diyos, programa na po ng Diyos ang masusunod. Dahil itong Pilipinas ay magiging trono ng Diyos, magiging modelo ang Pilipinas sa lahat ng bansa sa buong mundo. So yan po mga kapatid, yung pinaka-good news na dapat nating maintindihan, dapat nating malaman, dapat nating masumpungan mga Filipino na tayong Pilipino ang magiging redeemer sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. Kaya dito po mangyayari yung matagal na nating hinihintay na pagbabalik ni Kristo. Hindi po Israel yung kanyang paghaharian. Ang Israel ngayon naghihintay lang sa pagbabalik ni Kristo. Pero kahit kailan, hindi na po babalik si Kristo doon dahil iniwan na po sila ni Kristo. Dahil dito na po siya maghahari sa ating bansang Pilipinas. Okay? Magandang hapon kay Gary Kaluya. Magandang hapon bro at maraming salamat kay White Dama, kay Sawinhay Aileen Torres, kay Ma'am Florita Piñaranda Tenyo. Magandang hapon po, madam. No, diyan po sa may Surigao del Sur. Okay, kay Madam Emily Iringan, magandang hapon po. Kay Jaime Horos, magandang hapon. No, maraming salamat diyan po mga Horos family, diyan po sa Barangay Tuwak, Matanao, Davao del Sur. Okay, mga kababayan, mga kapatid, mga pamilya ko diyan, magandang hapon po, mga Mangkal family, Sagaran family at mga Inok family. Kay Brother Ray Espinol, bro, magandang hapon. No, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Okay? So, God bless po sa inyong lahat. Okay, tuloy-tuloy lang po tayo. Kaya ito na po. Kaya nga, ngayon, tayo mga believers po ng DGP. Tayo mga believers po ng Divine Government of the Philippines. Tayong believers na magkakaroon po tayo ng hari sa bansang Pilipinas, dapat simulan na po natin ang mamuhay na ayon sa kalooban ng hari. Hindi ayon sa kalooban ng politiko, hindi ayon sa kalooban ng simbahan, hindi ayon sa kalooban ng iyong pastor or iyong reverend or founder, but ayon sa kalooban ng Diyos. Dapat nating sundon dahil maghahari siya dito sa Pilipinas sa loob ng 1,000 taon. At tayo po yung recipient ng kanyang kaharian. Okay? Kaya dapat makikita po natin sa ating isipan
sa ating puso yung totoong pag-unawa sa word divine. Kaya nga sinasabi palagi ni Jesus, sabi ni Jesus sa banal na kasulatan, "Be holy, for I am holy." Hindi natin makikita ang Diyos kung hindi tayo banal sa Kanyang harapan. At papaano rin tayo magiging banal sa Kanyang harapan kung hindi naman natin sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya ito na po, by 2022, ipapatupad na po ng Diyos ang Kanyang kalooban upang ang lahat po ng sumasampalataya sa Diyos magkakaroon po ng buhay na walang hanggan kung maniniwala po na tayo dito sa Pilipinas ay kaharian ng Diyos. Hindi rin lahat po ng mga Filipino, hindi rin lahat ng mga Pilipino ay makakamtan nila yung buhay na walang hanggan. Yung naniniwala lang buo na itong Pilipinas ay trono ng Diyos. Hindi trono ng mga politiko. Hindi trono ng mga partido or kahit sinong mga korupsyon dyan. Trono ito ng Diyos. Kaya nga mapalad tayong mga Filipino, mapalad tayong Pilipinas, sa lahat po ng bansa sa buong mundo. Tayo ang paghaharian ng Diyos. Hindi po doon ang kaharian ng Diyos. Hindi po doon ang kaharian ng Diyos para sa mga tao. Yung doon sa unahan ng mga bituin, pwede po ang Diyos maghahari doon dahil yun po ay Kanyang mga gawa. Pero tayong mga tao, hindi po tayo pwede dalhin doon. Ang Diyos na nandoon sa langit, bumaba dito sa lupa upang tayo'y Kanyang makasama at tayo'y tatawagin niyang mga anak at siya rin ang tatawagan nating Diyos dahil siya maghahari kasama po sa mga taong buhay. Yan po mga kapatid. Okay? Magandang hapon kay Pastor Nonoy Gitakay. Pastor, magandang hapon. No? God bless po. God bless at kay Maria Fife Balisno. Magandang hapon po kay Brother Renel Pavilion Inso. Kay Tornia Serio Bro, magandang hapon. No, God bless po, God bless inyong lahat. At maraming salamat. Kay Nanay Rebecca Santa Rita, magandang hapon ay. No, maraming salamat no, sa pag-abot. Ito si Nanay Rebecca, ano talaga ito? No, faithful and dedicated talaga no, sa ating programa. No? Kaya nga, nahihiya minsan ako dahil pagdating niya dito, mayroon siya mga bit-bit na tinapay. No? So maraming salamat Nay no sa patuloy na pagsubaybay at pag-attend po sa ating live program dito po sa ating opisina. No, mapalad po yung mayroong mga tawag nito, mga biyaya no na dinadala at alam ko po babalik po yung maraming biyaya, limpak-limpak na biyaya sa pagdating po ng panahon. Hindi man natin yan mababayaran ngayon pero I'm sure 2022 mababayaran din yan. Ito po mga kapatid, no? Salamat. At mayroon po tayong, kasi marami pong nagsasabi, no? Maraming nagsasabi na imposible, pastor, na ang Pilipinas kaharian ng Diyos. Imposible na nandito sa mundo yung kaharian ng Diyos dahil yung alam talaga nila nandoon sa langit. Nandoon talaga sa langit yung kaharian ng Diyos. At wala talagang laman, walang buhay, na walang taong kahit sino mga makapunta doon, maliban lang kung siya ay magiging espiritu. Yun talaga yung pag-iisip ng iba. Mga kapatid, yung totoong kaharian ng Diyos dito sa sanlibutan, nag-umpisa noon doon sa Eden, kasama po ni Adan at saka ni Eva. Nandoon naman po sa Jerusalem, sa Israel. At ngayon, lumipat na naman dito sa Pilipinas. Ito po yung Pilipinas, ang pangatlong langit na magiging tahanan ng Diyos, tahanan ng mga piniling mga anak ng Diyos, at tahanan ng bayan ng Diyos, itong Pilipinas. Kaya nandito po yung bagong Jerusalem na nanaog mula sa langit. Yung nanaog mula sa langit, yung langit na pinagmulan ng bagong Jerusalem. Yun po yung Israel. Dahil yung Jerusalem doon sa Israel, pinatay nila yung mga propeta, pinatay nila yung mga sugo ng Diyos. Kaya iniwanan sila ng Diyos. Kaya kung mayroong naghihintay na babalikan ni Kristo, sila yung dating Jerusalem. Pero tayong Pilipino, tayo sa Pilipinas,
tayo ang bagong Jerusalem ng Diyos. Tayo po yung Holy Land, the new Holy Land, the new Holy City of the Living God. Dito po sa atin sa Mindanao. At mangyayari po yan by 2022 dahil iproklama yan ng hari ng Diyos. Kung mayroong mga New Jerusalem dito sa Pilipinas na sinasabi nila, sa kanila lang po yung doktrina. Pero yung totoong bagong Jerusalem na manaog mula sa langit, iproklama po yan ng hari ng Diyos by 2022. Pagkatapos po, pag-umpisa ng dibino gobyerno ng bansang Pilipinas. Magandang hapon kay Brother Eduardo Espinosa. No, diyan po sa may Novaliches. Magandang hapon, bro. So ito po, basahin natin. Kasi maraming nag-iisip. Okay? Sabi nila, Pastor, walang makapasok na dahil ang sinabi dito, no? Okay? Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi pagkain at pag-inom, kundi katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Totoo po yan. Ang kaharian ng Diyos hindi lamang sa pagkain o sa pag-inom. Dahil ang kaharian ng Diyos ay pagiging katwiran, magiging holy, righteousness, peace, joy with the Holy Spirit. Dahil hindi natin makakamtaman yung totoong righteousness, yung totoong kalayaan at totoong kapayapaan kung hindi maghahari ang Espiritu ng Diyos. Kaya nga sinasabi diyan, kung saan ang Espiritu ng Diyos, nandoon po yung kalayaan. Kaya dyan sa kaharian ng Diyos, nandyan ang Espiritu ng Diyos. Kaya dapat ang mga constituent ng kaharian ng Diyos magiging mayroong kalayaan at lalong-lalo na banal sa harapan ng Diyos. Yan po yung sabi niya dyan. Romans chapter 14, verse 17. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Yan lang po yung maibigay ng Espiritu ng katotohanan. Kalayaan, kapayapaan, okay? Katwiran, at lalong-lalo na kasaganaan. Hindi po yan masumpungan ng mga tao kung wala sa kanila yung Espiritu ng Diyos. Yan po mga kapatid. Kaya maraming nag-iisip, tingnan mo pastor, kaya wala. Kaya useless lang yung mga pagkain nating mga kasi yung kaharian ng Diyos hindi sa pagkain, hindi sa pag-inom. Dahil ang akala kasi nila na ang lahat ng tao bago makapunta doon sa Diyos, makapunta doon sa langit na iniisip nila, dadaan muna sa kamatayan. Pero yung sinasabi po ng Biblia, hindi kamatayan, hindi sa pamamagitan ng kamatayan makikita mo ang Diyos. Ang sinasabi po sa kasulatan, blessed are the pure in heart, for they will see God. Hindi sa pamamagitan ng kamatayan makikita mo ang Diyos. Sa pamamagitan ng pagkabanal sa puso, pagkadalisay sa puso, makikita mo ang Diyos. Kailan sino ang magkakaroon ng dalisay na puso? Yung taong buhay, yung ikaw, ako, tayong buhay ngayon, dapat magiging dalisay ang ating puso dahil kung hindi ito dalisay, hindi natin masusumpungan ang Diyos. Kaya sinasabi ni Jesus, blessed are the pure in heart, for they will see God. Hindi sinasabi dyan, blessed are the one who are dead, for they will see God. Hindi po. Hindi kamatayan yung makakita ng Diyos. Walang taong namatay na makikita ang Diyos. Patay na nga eh. Nagdilim na nga. No? Tinapo na siya sa matinding kadiliman. Namatay yung tao. Tinabunan ng kabaong. Madilim na. Tinabunan pa ng pansyon. Madilim ba? Yung pansyon, tinabunan pa rin ng lupa. Lalong madilim. Mas madilim na. Itinapon sa matinding kadiliman. Kamatayan po yan. Pero kaya hindi yan dahilan na makita mo ang Diyos kung ang tao ay mamamatay.
Ikaw ngayon nabuhay, ako ngayon nabuhay. Pasalamat tayo, hanggang ngayon buhay tayo. Yung mga ninuno natin, mga kapatid, hindi nila kahit kailan, kung mayroon kayong ninuno, no? Kung mayroon kayong ninunong, kaya yung kausapin yung kanilang espiritu, tanungin nyo kung nakita na ba nila ang Diyos. Wala. Tayo lang ang may chance makakita sa Diyos kung yung ating puso ay banal sa kanyang harapan. Sinabi niya dito, 1 Corinthians chapter 15 verse 50. Sinasabi ko ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana sa kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Now, this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither that corruption inherit incorruption. Ito po yung iniisip ng iba na kailangan talagang dadaan sa kamatayan. Pero tingnan po natin, mga kapatid. Si Pablo ang sumulat sa Roma. Si Pablo rin ang sumulat sa Corinto. Si Pablo din ang sumulat sa Galacia. Basahin po natin sa Galacia. 3 libro, isang author. Tingnan natin kung hindi pa nagsalpukan yung kanilang mga ideya. Ito po, mga kapatid. Pero alam ko, hindi ito nagsalpukan. Yung mga interpretation lang po yung nagsalpukan. Ito po, basahin natin. Galatians chapter 5, verse 19. Sabi niya, at hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ang mga ito. So meaning, sabi po ni Apostol Pablo dito, ang mga gawa ng laman, meaning yung gawa ng laman buhay. Yung tao na yan buhay. Yung tao na yan mayroong dugo. So anong mga gawa ng laman o gawa ng dugo o taong buhay na hindi makapasok sa kaharian ng Diyos? Ito po. At hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtatanim, mga pagtatalo, mga panibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkampi-kampi, mga pagkabahagi-bahagi, mga hidwaan, pananampalataya, mga kapanghilian, mga pagsalising, mga paglalasing, mga kalayawan, at mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito ay pinapaunang ipapaalala na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana sa kaharian ng Diyos. So ito pala, hindi pala ito mga patay. Mga buhay ito, kumakain, umiinom. Itong mga taong gumagawa ng kalaswaan, yun pala ang hindi successor ng kaharian ng Diyos. Yun pala ang hindi recipient ng kaharian ng Diyos. Mga buhay po yan, mga kapatid. Ikaw, ako, tayong may laman, tayong may dugo, tayo ay buhay. Kung ito po yung ating ginagawa hanggang ngayon, hindi rin tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil hindi yan kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Kaya nga sinasabi palagi ni Jesus, be holy, for I am holy. Magandang hapon kay Madam Maylin Intik Hiniso, kay Ma'am Pulyado Imelda at kay magandang hapon po sa mga nanonood lang po sa atin. Yun po ang mga gawa ng laman. Ito po yung sinasabi niya. Okay? Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi pagkain at pag-inom, kundi katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. At yun po yung sinasabi din ni Apostol Pablo, na hindi pag-inom, hindi pagkain. Meaning, buhay din talaga yan. Dahil yung mga taong umiinom, kumakain, ito po yung ginagawa ng laman. At hayag po, mga kapatid, basahin nga natin sa Bisaya. Okay? Ito po yung sinasabi sa Bisaya. Galatians chapter 5, verse 17 hanggang sa 19 po, mga kapatid. Ito po, basahin ko dito. Bakit po natin ito yung tinalakay natin? Dahil kailangan po nating maintindihan. Dahil hindi lahat na tumatawag
Panginoon, 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 makapasok sa kaharian ng Diyos. Yun lamang gumagawa sa kalooban ng Ama. Hindi rin lahat na nandito sa DGP, tumatawag ng DGP, makapasok sa gobyerno ng Diyos, makasama sa paghari ni Kristo. Yun lamang gumagawa sa kalooban ng Ama na nag-utos sa DGP. Kaya kailangan po nating maintindihan. Dahil ito po ngayon, yung basihan po ng Diyos. Kung itong taong na ito makapasok o hindi, yun lamang gumagawa ng kanyang kalooban. Bisaya, sabi niya. Okay? Basahin nga natin sa 17. Ito po. Apan magaingon, panaggawi kamo diya sa espiritu ug ayaw ninyo, pagtumana ang mga pangibog sa unod. Okay? Ayaw ninyo pagtumana ang pangibog sa unod. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Ano pala yung mga gawa ng laman? Sapagkat, sabi niya, kay ang mga pangibog sa mga unod, kasupak sa espiritu, ug ang mga tinguha sa espiritu, kasupak sa unod. Kay kining duha, magkasinupakay man ang usag-usa, aron kamo, dili makahimo sa buot ninyong pagabuhaton. Apan kun kamo ginamanduan sa espiritu, kamo dili na ilalom sa kasuguan og dayag kaayo ng mga buhat sa unod, mao kini ang pakikipaghilawas, kahugaw, kaulag, pagsimbag mga Diyos-Diyos, paglamat, pagdinumtanay, mga pagbingkil, pangabubho, kapungot, iya-iya, sinupakay, pundok-pundok, kasina, hubog-hubog, hudyaka, bahak-hak, ug mga butang, maingon-ingon niini, pasidan-an ko kamo, sama sa ako ng pagpasidaan kaninyo kaniadto, nga ang mga nagabuhat sa maong mga butang, dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Kaya kinakailangan yung totoong pagbabago. Kung hangad po natin yung totoong pagbabago sa ating saligang batas. Kung hangad po natin yung totoong pagbabago sa ating bansa, unahin muna natin yung pagbabago sa ating isipan, pagbabago sa ating puso, pagbabago sa ating pagkatao upang tayo'y maging sakdal banal sa harapan ng Diyos. Yan po mga kapatid. Kaya ito po yung sinasabi niya dito. Ito po yung gawa ng laman. Ito naman po ang gawa ng Espiritu. Tao din yan. Tao din yan na nakasumpong ng Espiritu ng katotohanan. Kung itong gawa ng laman, tao rin yan, buhay. Itong gawa ng Espiritu, tao rin ito, buhay, kumakain, umiinom din. Pero ito po yung kaibahan. According po sa Galatians chapter 5, verse 22, dapat what? Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaanuman, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. So lahat ng ganyan mga kapatid, matod pa niya, ang bunga sa Espiritu, mao ang gugma, kalinaw, kalipay, pailog, pagmapuanguron, pagkamaayo, pagkamatinumanon. Pagkamatinumanon, diyan po nagkamali si Haring Saul sa pagkamatinumanon. Kaya sabi ni Propeta Samuel, obedience is better than sacrifice. Mahirap sa panahon ni Haring Saul noon, yung pagkamatinumanon sa instruction. Kaya lang kung hindi klaro yung instruction, hindi mo talaga matumad kung ano yung utos. Kaya dapat sa atin, bilang mga alagad ng Diyos, bilang divine crusader for good governance, magiging sensitive din tayo sa instruction ng Diyos. Magiging sensitibo rin tayo sa leading ng Espiritu ng Diyos. Yun po mga kapatid, sinabi niya, pagkamapuanguron, pagkamaayo, pagkamatinumanon, kaagkop, meaning pagpakumbaba, blessed are, be humble, matod pa niya,
Bulahan na magpaubos, kay ipataas sa Dios. Pero kadtong magpataas na, ibundak sa Dios. Kinakailangan po, mga kapatid, ang pagpakumbaba. Ang pagpakumbaba, yan po yung pinaka highest calling. Yung matod pa sa yung isang awitin, there is no higher calling than to bow down and kneel before your throne. No? There is no higher calling than to kneel and bow down in your presence. Yan po yung pagpakumbaba. Dahil wala tayong magawa kahit ilang pang tower yung akyatin natin upang magiging mataas tayo sa sarili, ibabagsak din tayo. Kagaya po sa panahon ni Nimrod, panahon po sa Tower of Babel, yung mga tao noon nagkakaisa yung mga tao noon upang maggawa sila ng tower, turi, upang sila ay magiging tanyag sa buong mundo. At malapit na po sila umabot doon sa boundary ng langit at lupa. Okay? At nakikita po ng Diyos, sila ay nagkakaisa. Sila ay nagmamataas sa kanilang sarili. Mula noon, ibinabagsak sila ng Diyos. Maraming mga tao ngayon, sobrang mataas sa sarili. Okay? Parang halang doon na masyado ba? Mga honorable. Okay? Akala nila nasa kanila na po lahat. Mga honorable, mga honorable, parang mga between, halang doon na masyado. Pero mula dyan, sa kalangitan na kaniyang kinalalagyan, ibabagsak siya. Ang pinakasusi, magpakumbaba. Dahil ang Diyos, itataas niya kung sino yung magpakumbaba. Kaaghop, pagpugong sa kaugalingon. Self-controlled, mga kapatid. Pagpugong sa kaugalingon, self-controlled. Sabi niya, nga ang maong mga butang walay kasuguan nga kabatok. Meaning, ang lahat ng yan, hindi ya against sa batas ng Diyos. Kung ikaw mapuanguron, kung ikaw maagkop, kung ikaw maipinubsanon, dili ka na supak sa kasuguan sa Diyos. And yet, ikaw, daygon pa sa Diyos. Ingnon pa ka sa Diyos. Bulahan o balaan nga akong anak, akong pinili, kaniya may kalipay ako. Ingnon pa kasi, this is my beloved son. Kaniya may kalipay ako. No? Yun po mga kapatid, pero kung ikaw ay magmataas sa iyong sarili. Kaya nga sabi ng isang taong ubod ng yaman, sabi niya sa sarili niya, "Oy, kaluluwa, kumain ka, uminom ka." Okay? Dahil nasa iyo na ang lahat. Nasa iyo na lahat po ng kanyang kamalig, punong-puno na. Kaya sinabi niya sa kanyang sarili, "Kaluluwa, kumain ka, uminom ka, mag-asawa ka." Anong sabi ng Diyos? "Hoy, buang-buang. No? Huwag ka kabalo, hindi mo ba alam na ngayong araw na ito, ngayong gabing ito, kukunin ko ang buhay mo." Sino ngayon ang magmamana sa lahat ng pinaghihirapan mo? No? Sobrang mataas sa sarili. Akala niya siguro mabibili niya, ma-extend niya yung kanyang buhay sa kanyang kayamanan. Walang makaka-extend ng buhay sa pamamagitan ng kayamanan. Kahit si Presidente Marcos noon, ubod ng yaman. No? Sila po, sabi nila, siya po yung may-ari ng mga pera at mga kayamanan. Kahit sinong bilyonaryo dito sa Pilipinas. O maging sa buong mundo. Walang kahit sino man maka-extend ng kanilang buhay. No? Kahit machine, pwede pansamantala. Yung oxygen, pansamantala yan. Kaya nga lahat ng mga karamdaman dito sa mundo, lahat ng karamdaman dito sa Pilipinas, lahat ng karamdaman, mayroong madiscover ang mga scientist, mayroong madiscover yung mga doktor na magiging cure ng lahat ng karamdaman. Pero itong kamatayan, walang cure po ito, mga kapatid. Walang lunas po yung kamatayan sa pamamagitan ng medisina, sa pamamagitan po ng anong gusto mong gawin. Kahit anong billion, ilang millions pa yung pera mo, billions pa yung pera mo, hindi mo malulunasan ang kamatayan. But unless, kung susundin mo ang kalooban ng Diyos, pwedeng extend ng Diyos ang buhay mo maging sa walang hanggan.
Dahil yan po yung gusto ng yung isang binatang mayaman. Sabi niya, Panginoon, ano ba ang aking magandang gawin upang maangkin ko yung buhay na walang hanggan? Sinabi ni Jesus, kung gusto mo yung buhay na walang hanggan, sundin mo yung mga utos ng Diyos upang ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi sinasabi dyan, kung gusto mo ng buhay na walang hanggan, bilhin mo sa Diyos dahil mayaman ka, dahil mapera ka. Pero yung sinabi ni Jesus, kung gusto mo yung buhay na walang hanggan, sundin mo yung mga utos ng Diyos. Simple lang po pala, no? Sa lahat ng mga mayaman na gustong buhay na walang hanggan, hindi stem cell yung solusyon. No? Hindi yung pang-ano yung solusyon. Wala sa butika yung solusyon. Wala sa pharmacy yung solusyon. Wala sa laboratory yung solusyon. Nasa pagsunod sa kalooban ng Ama ang solusyon upang bigyan kanya ng buhay na walang hanggan. Yun po mga kapatid. Yun po yung sikreto. Kaya 2022, ipinapadala ng Diyos yung DGP upang ang DGP ipapatupad yung batas ng Diyos, ipapatupad yung kalooban ng Diyos upang ang lahat ng mga Filipino maniniwala sa kalooban ng Diyos, maniniwala sa DGP, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po yung promise ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believe on Him should not perish but have everlasting life. Ngayon, sa Pilipinas, for God so loved the Philippines that He gave His only DGP, divine government of the Philippines, and whosoever believe that the Philippines is the kingdom of God will not perish but have everlasting life, will reign with Christ for 1,000 years. Yan po mga kapatid, tatawagin kang blessed and holy who have part the first resurrection. Mapalad at banal ang tao ang makasumpong ng unang pagkabuhay muli. Ano po yung unang pagkabuhay muli? Kung ikaw ay maniniwala na itong Pilipinas, kaharian ng Diyos. Kaharian ng mga anak ng Diyos. Hindi ito kaharian ng mga politiko or mga kahit sino diyang mga Pilato. Kahit sino diyang, wala po mga kapatid. Kaharian natin itong mga Filipino. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya sinasabi niya, ang laman at dugo hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Meaning, yung mga taong gumagawa na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, hindi makapasok dito sa programa ng Diyos sa dibino gobyerno ng bansang Pilipinas. Kaya, mapalad ang maniniwala sa gobyerno ng Diyos. Mapalad po ang maniniwala sa divine government of the Philippines. Kaya ito po yung pinakamagandang balita po sa ating mga Filipino. Ito po yung pinakamagandang balita nating mga Filipino. Maghahari po yung hari ng Diyos. Yung hari ng Diyos na maghahari sa Pilipinas, hindi galing sa COMELEC. Yung hari ng Diyos na maghahari sa Pilipinas, hindi politiko, hindi pinili ng partido, hindi pinili ng kandidato, hindi rin politiko. Yung hari ng Diyos, wala ang kanyang pangalan dyan sa 97 na aspirant po ng pagkapangulo sa bansang Pilipinas. Nandoon po sa puso ng Diyos. Dahil yung kriteria ng Diyos sa taong kanyang pahariin sa kanyang kaharian ayon sa kanyang kalooban. Kaya nga si Haring David, tinatawag ng Diyos a man after God's own heart. A man after God's own heart. Ang taong ayon sa puso ng Diyos. Ang taong ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya kahit gaano kaganda ang inyong plataforma, kahit gaano kaganda ang inyong programa sa Pilipinas, sa bansa, sa iyong lugar, sa probinsya, sa lungsod, kung hindi naman naayon sa kalooban ng Diyos, hindi ka rin pipiliin ng Diyos na magiging mayor, magiging gobernador, magiging regional leader sa inyong mga lugar, or magiging national leader. Yun lamang ayon sa kalooban ng Diyos.
yung gumagawa sa kalooban ng Diyos. Anong kalooban ng Diyos, mga kapatid? Anong kalooban niya? Kaya kabasahin ko ulit dito. Galatians chapter 5, verse 22. Okay? Sabi niya, dapat what? Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Sabi niya, ang bunga ng Espiritu ay ang pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaanuman pagpigil laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Kaya ito po, mga kapatid, yung gusto ng Diyos, ito po yung bunga ng Espiritu, hindi bunga ng laman. Dahil yung bunga ng laman, yung taong gumagawa sa laman, gumagawa sa Espiritu, pariha din yan sila. Tao, kumakain, umiinom. Kaya lang, itong taong itong espirituhanon or spiritual, gumagawa sa kalooban ng Espiritu. No? Hindi gumagawa na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Itong taong ayon sa kalooban ng Diyos, hindi gumagawa sa kanyang sariling kagustuhan. Hindi gumagawa sa kanyang sariling kagustuhan sa laman. Sinusunod palagi yung kalooban ng Diyos. Dahil yan po yung gusto ng Diyos. Obedience is better than sacrifice. Okay? Ang pagsunod sa instruction, mas maganda pa kaysa maraming alay. Kahit ilang libo, ilang millions, ilang billions pa yung alay mo, mas maganda pa yan. Mas mainam pa yan sa pagsunod sa utos ng Diyos. Kaya doon nagkamali po si Haring Saul. Sa simpleng instruction ng Diyos, doon nagkamali si Haring Saul. Ang akala niya, akala ng kanyang mga tauhan, kung sila'y mag-alay ng mga matatabang tupa, matatabang baka, matatabang kambing sa Diyos, ang akala nila ang Diyos ay magagalak sa kanilang mga alay. Pero hindi nila alam, ang Diyos galit na galit sa kanilang ginagawa. Kaya sinasabi ni Jesus, sinasabi ni Samuel, obedience is better than sacrifice. Kaya ngayon sa atin sa DGP, kayo mga believers ng DGP, kayo mga advocates ng DGP, kinakailangan magiging sensitive tayo sa instruction ng Diyos. Mayroong instruction ang Diyos. Hindi instruction galing sa isang tao. Hindi instruction galing sa isang kahit sino mang tao dyan. Instruction galing sa Diyos. This is now the final implementation sa instruction ng Diyos. Kaya yung DGP, this is the instruction of the living God. Kaya kung walang eleksyon, this is the instruction of the living God. Dahil siya po yung gagawa sa kaniyang plano na mangyayari dito sa Pilipinas. Kaya, ito po mga kapatid, palagi kong sinasabi. Lahat ng ito, kaya yung mga tao nag-iisip na, mamatay muna ang tao bago makapunta sa langit, hindi po. Yung kaharian ng Diyos. Yung kaharian ng Diyos, mga kapatid, Pilipinas. Doon sana sa Israel noon. Kaya lang, itinakwil nila si Jesus bilang Kristo nila. Kaya ang Pilipinas ngayon, kaharian ng Diyos. Kaya tayo mga Filipino, tinatawag tayong mga anak ng kaharian, mga anak ng Diyos. Kaya yung hinihintay natin, yung hari ng Diyos. Hindi hari ng sablay. Hari ng Diyos. Totoong hari ng Diyos, mga kapatid. Hindi pahari-hari na walang trono. Maraming hari dito, pero walang trono. Maraming hari dito, no? Titulo lang, hari na. Pero yung totoong hari ng Diyos, yung uupo sa Malacanang, kapalit ni PRRD, hari ng Diyos. Kaya nga, sinasabi natin palagi, sarado na ang Malacanang. Sarado na ang Malacanang sa pagkapangulo. Si PRRD lang, yung huling pangulo sa bansang Pilipinas. Dahil yung kapalit niya, hari na ng Diyos, yung titulo, hari, mga kapatid. Kaya si PRRD, ang huling presidente ng bansang Pilipinas sa Republika ng Pilipinas. Dahil yung kapalit niya, hari ng Diyos. At yan pong hari na yan, sugo ng Diyos. Hindi kahit sinong taong nagsugo sa kanya. Diyos ang nagsugo sa kanya. Naka-reserve na po yan ayon sa kalooban ng Diyos. Okay?
Kaya sarado na ang Malacanang. Sinerado na po ng leon. Sinerado na po ng pamanhonon ang Malacanang. Sinerado na po ng mga ng espiritu ng katotohanan. Dahil nandoon na ang leon sa loob. Ayaw na ng leon papasukin ang buaya. Ayaw na ng leon papasukin ang tigre. Ayaw na ng leon papasukin ang agila. Mas lalo nang ayaw papasukin ng leon ang mga ulupong. Dahil nakareserve na yan sa hari ng Diyos, ang leon po ng Mindanao. Lumad ng Mindanao. Okay? Basahin nga natin dito. Ito po ang kaharian ng langit. Mateo chapter 25. Kung magkagayon ay makatutulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. Ang kaharian daw ng langit ay makahalintulad sa 10 dalagang birhen, 10 dalaga. Okay? The kingdom of heaven, sinabi niya dito. Then shall the kingdom of heaven be likened unto the 10 virgins which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. 10 dalagang birhen. Hindi ito nangyayari sa Israel noon. Kung tinanggap nila si Jesus bilang hari sa Israel, doon ikakasal si Jesus sa bansang Israel. Kung tinanggap nila si Jesus na Kristo doon sa Israel, doon mangyayari itong marriage supper of the Lamb. Kung tinanggap nila si Jesus bilang Kristo. Kaya lang, hindi nila tinanggap eh. So, hindi na doon mangyayari yung kasal. Hindi na mangyayari doon yung marriage supper of the Lamb. Dito po, kung saan inilipat ni Kristo yung kaharian ng Diyos, doon mangyayari yung kasal ng kordero. At ito po, dito po sa Pilipinas, mangyayari yung kasal niya. Kailan po mangyayari yung kasal niya? Yung mangyayari po yung kasal ng kordero, mangyayari po yan doon po sa termino ng 10 dalagang birhen. The 10 virgins po, mga kapatid, doon mangyayari yung kasalan sa termino ng 10 dalagang birhen. At ito po yung turno ng 10 dalagang birhen. Okay? Sinasabi po dito. Sabi niya, verse 2, ang 5 sa kanila'y mga mangmang, no? At ang 5 matatalino. Akala ko, mga pangpang kay mangmang man. Ay, kana bitong sa Bisaya, tawgon nimo, mang, asa mang kamang. Oy, nara ko diri pang. Iba pala itong mangmang. Ang 5 sa kanila ay mga mangmang at ang 5 matatalino. Sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan ay hindi sila nangagdala ng mga langis. Dapatwat ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan kasama ang kanilang mga ilawan. Okay? Samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalaki, ay nangaantok silang lahat at nangakatulog. Dapatwat pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki. Magsilabas kayo upang salubungin siya. Nang magkagayoy, nagsisibangong lahat ang mga dalagang yaon at pinagigi ng kanilang mga ilawan. At sabi pa niya dito, at sinabi ng mga mangmang sa matalino, bigyan ninyo kami ng inyong mga langis sapagkat nangangamamatay ang aming mga ilawan. Nangamamatay ang aming ilawan, meaning yung kanilang paglaom, yung kanilang pag-asa
ay mawawala na makapasok pa sa 2022. Nangamamatay ang kanilang mga ilawan. Kaya sinabi niya dito, dapat wag nagsisisagot ang mga matatalino na nagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin. Okay? Sabi niya dito, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo, magsiparoon muna kayo sa mga nagbibili at magsibili kayo ng ganang inyo. Verse 10. At samantalang sila'y nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki. At ang mga naghahanda, nagsipasok na kasama sa piging ng kasalan at inilapat ang pintuan. Nang dumating ang panahon, may isang tinig na narinig nang nagsasabi, narito ang kasintahang lalaki. Iyayahay dahil silang sindi sa ilang mga lamparahan. No? Iyayahay bugtaw, iyayahay tukaw, iyayahay og kining sindi. Karon kay nagapidok-pidok ilang suba, kay walay lana. Okay? Walay lana. No? Ala na. Walay lana, mga kapatid. Kaya humingi sila ng langis doon sa 5 matatalino. No? Itong mga, ibig sabihin itong mga matatalino ba? Ginagamit yung kanilang utak. No? Ginagamit yung kanilang utak. Kasi alam nila, yung piging, mangyayari sa gabi. Yung gabi, 12 hours po yan. Okay? Yung gabi, 12 hours po yan. From 6 in the evening hanggang 6 in the morning. 12 hours po yung gabi. Dahil matatalino po sila, mayroon silang malaking reserba ng mga langis. Kahit pailawin pa nila mula alas 6 hanggang alas 9, hanggang alas 12, hanggang alas 3 ng madaling araw, hanggang sa alas 6, mayroon silang mayroon silang enough na oil para po sila'y makasama talaga ng kasintahang lalaki. Pero itong mga mangmang, hindi ginamit ang talino. Ginamit, no, yung kanilang simpleng nakatunan. No? Kontento na lang. Okay ra bitaw, no? Kay 75 ra may kinahanglan sa passing grade. Okay ra? Unsagoy kinahanglan ng kontento, nag-maintainer na lang. Okay lang yan. Walang problema yan as long as tayo pa yung namumuno. Pero mga kapatid, hindi yan pala yung basihan ng Diyos. Meaning, itong 5 na ito, wala sa kanila yung kaalaman patungkol sa dibino gobyerno ng Diyos. Wala sa 5 ang kaalaman patungkol sa pagpapatupad ng divine government of the Philippines. Mula kay Presidente Ramos, kay Irap, kay Gloria, kay Presidente Noynoy, kay Presidente Duterte, wala sa kanilang termino from 1992 hanggang 2022, wala sa kanilang termino ang pag-implement ng divine government of the Philippines. Mag-uumpisa pa lang 2022. Dahil yan po yung panahon sa pagdating po ng kasintahang lalaki. Kaya sinabi po dito sa verse 10, at samantalang sila'y nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki at ang mga naghahanda ay nagsisipasok kasama niya sa piging ng kasalan at inilapat ang pintuan. Yung 5 wise virgins lang yung pinakasalan ng kasintahang lalaki. Yung kasintahang lalaki dumating sa gitna ng gabi, sa hating gabi. Hindi dumating yung kasintahang lalaki sa alas 6, sa alas 9, hindi dumating sa alas 3, hindi dumating sa alas 6 ng umaga, dumating alas 12 ng gabi, dumating yung kasintahang lalaki. Kaya tinatawag siyang marriage supper of the Lamb. Piging
ng kasalan. Nangyari yung kasalan sa gitna ng gabi. Alas 12 po. Meaning, sa gitna ng gabi. Itong 10 dalagang birhen, itong gitna nila. Itong gitna nila, 5. 5 dito. Yung gitna nila, mga kapatid, 2022. Kaya 2022, darating yung kasintahang lalaki, yung groom, darating po. At siya po yung nagsarado ng pintuan upang itong 5 hindi makapasok na sa pintuan. Itong 5 na mga mangmang hindi na makasama sa piging ng kasalan. Itong 5 lang na matatalino yung pinakasalan ng kasintahang lalaki. Kailan mangyayari yung piging ng kasalan? The marriage supper of the Lamb. Kailan mangyari? 2022. 2022 mangyayari yung marriage supper of the Lamb. Dahil yung Espiritu ng Diyos, ipapadala niya. Yung Espiritu ng katotohanan, yun po yung kasintahang lalaki. Yung Espiritu ng katotohanan, darating po. At siya po, babasbasan po niya yung hari na ipapadala ng Diyos. Yan po yung ibig sabihin ng marriage supper of the Lamb. Tayo po, Pilipinas. Ang bansang Pilipinas po, yung kasintahang babae. Yung bride. Ang Pilipinas po yung bride. Kaya darating po yung Kristo. Pakakasalan ang bansang Pilipinas. Yung hari ng Diyos. Pakakasalan niya ang bansang Pilipinas. 2022. Yan po, mga kapatid. Kaya patapos po yung programa ni PRRD. From 2016 hanggang 2022. Patapos po yung kanyang termino from 2016 to 2022. Siya po ang the last president ng Pilipinas. Dahil siya po yung huling dalagang birhen sa 5 na walang langis. Meaning, wala sa kanila ibinigay ng Diyos. Yung implementation ng divine government of the Philippines. Nasa 22 po mag-umpisa. Yung haring uupo sa 2022. Yun po yung haring pinili ng Diyos. Kaya sa lahat po ng naghihintay, sa lahat po naghangad ng totoong kapayapaan, maghintay ka lamang, konting panahon na lang po, mga kapatid. Ilang tulog na lang, ilang buwan na lang, mangyayari na po yan, yung matagal na po nating hinihintay, divine government of the Philippines. Kaya yung nagsara, hindi tao yung nagsara, hindi ordinaryong tao yung nagsara. Ang nagsara po, yung kasintahang lalaki, yung groom, yung Kristo, yung hari ng Diyos, yung nagsara sa pintuan upang itong 5 dalagang mangmang hindi na makapasok. Kaya sinasabi po nila dito sa verse 11, pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga na nagsasabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Dapat wat sumagot siya at sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nangagkikilala. Okay? Sinabi ni Jesus, hindi ko kayo kilala dahil hindi nila ipinapatupad yung kalooban ng Ama. Yan po yung sinasabi ni Jesus. Hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, makapasok sa kaharian ng langit. Yun lamang gumagawa sa kalooban ng Ama. Kaya sinasabi po nila dito, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Dapat kwa't sumagot siya at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nangagkikilala dahil hindi nila ipinatupad yung kalooban ng Diyos. Mas lalong ginagawa pa nila yung hindi gawa ng Espiritu. Mas tinatangkilik pa nila yung gawa ng laman. Kaya hindi sila makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya sinasabi niya dito, mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw o ang oras ng Diyos. Mga kapatid, this is our challenge na dapat tayong nandito sa DGP. Huwag mong gawing take for granted lang pong nalalaman mo sa DGP. Huwag mong gawing kampanti ka na nandito ka na sa DGP.
dahil mas kailangan mo pang i-double time yung pagpakumbaba mo. I-double time mo pa yung paglilinis sa puso mo, paglilinis sa isipan mo, dahil walang kahit sino mang makakita sa Diyos kung hindi dalisay ang kanyang puso. Basahin nga natin. Hebrews chapter 12 verse 14. Ito po yung pagkasabi niya. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakita sa Panginoon. No? 14. Follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord. Bisaya. No? Kay Bisaya man ta. Atong basahon na po sa Bisaya. Mga kapatid. Hebrohanon, Kapitulo 12, versikulo 14. Ito po yung pagkasabi niyan, mga kapatid. Hebrews chapter 12, verse 14. Panglimbasugi ninyo. Panglimbasugi ang pakikipagdinaitay uban sa tanang tao. Panglimbasugi ang pakikipagdinaitay uban sa tanang tao. Dili lang sa usa ka tao. Tanang tao. Okay? Makikipagdinaitay sa tanang tao. Dili lang sa usa ka tao. Dili lang sa duha ka tao. No? Dili lang sa imuhang igsuon, pero imong mamagpapa, imong kalaban. Dili lang pod sa imong mama, pero imong papa kalaban. Dili lang pod sa imong papa, imong anak kalaban. Tanan tao dapat matud pa niya. Kay matud pa niya ang pagkabinalaan nga kun wala kini walay bisan kinsa makakita sa Ginoo. Tingnan mo anak, no? Panglimbasugi ang pakikipagdinaitay uban sa tanang tao ug ang pagkabinalaan nga kun wala kini walay bisan kinsa nga makakita sa Dios. So para makakita ka sa Dios, dili day kinahanglan muagi kag kamatayon. Makakita ka sa Dios kung ikaw makipagdinaitay sa tanang tao o ikinabuhi ang pagkabalaan tungod kay naa nata sa balaang gobyerno sa Dios. Yun po mga kapatid, yung pinaka mensahe niya dyan. Walang taong makasumpong sa Diyos kung hindi mamuhay ayon sa kabanalan ng Diyos. Kaya sinasabi niya dito, okay, basahin natin. Mateo chapter 5. Ito po yung Beatitudes na tinuturo palagi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad. Okay, magandang hapon po sa 26 million viewers po natin. Okay, 26 million. 26 viewers po natin, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, 26 lang. Di ba marami man tayo nagparade? 26 lang yung nanood. Marami man tayo, Luzon, Visayas, Mindanao. Okay. Okay, but anyway, hindi po tayo, wala po tayo nagmatter sa makikita natin ng mga viewers. Okay? Dahil maraming nanonood din, isang cellphone lang po yung ginamit. No? Kagaya dyan sa Santa Cruz, marami tayong mga kasamahan dyan. Isang cellphone lang po yung ginamit dahil sa kahirapan. No? Isa lang din yung may data. Lahat dyan free. So, isa lang po yung cellphone ginamit pero marami naman din nakarinig sa paligid. Kagaya dyan sa kay Ma'am Judith Alvister, no? Kay Ma'am Judith, dyan po sa Car region, no? Nakikita ko talaga, gi-live niya talaga na isang cellphone lang. Napakaakala ko, hindi ako yung nagsasalita. Ang hagting. Hagting kayo. Marami silang nanonood, no? Mga Olive family, magandang hapon po sa inyo lahat. Maraming salamat dahil hindi hindrance yung walang cellphone o walang communication. Mayroon talagang ibibigay ang Diyos na paraan sa mga taong gustong makasumpong ng katotohanan. Okay? Kaya nga, kung ayaw, sabi pa nila, kung ayaw, maraming dahilan. Pero kung gusto, kahit walang
dadaanan, hahanap talaga yan ng paraan. Walang kahit sino mang makakahadlang kung gugustuhin talaga. Kaya sa Dibino Gobyerno 2022, tukuron kini bisan sa masamok na panahon. Ang divine government of the Philippines, mangyayari talaga kahit marami pang mga taong bumabagabag dyan. Mangyayari talaga kahit ilang pader pa dyan ang haharang. Gigabain talaga yan ng Diyos. Yan po mga kapatid. Ito po yung sinasabi niya. Okay? Mapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Mapalad, blessed are the peacemaker, for they shall be called the children of God. Mapalad daw, bulahan ang tao nga mahigugmaon sa pagkamadinaiton kay sila tawgong mga anak ng Diyos. So kung tawgon ka, kung tatawagin kang anak ng Diyos, 100% makikita mo ang Diyos dahil banal din ang puso mo. Kaya blessed are the peacemaker, for they shall be called the children of God. Mapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Mapalad ang mga malinis na puso sapagkat sila'y makakita sa no? Ulitan ka. Chapter 5 of Matthew verse 8 and 9. Kadugtong po yan sila mga kapatid. Mapalad ang mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Hebrews chapter 12 verse 14, sinabi niya dito, panlimbasugi ang pakigdinaitay uban sa tanang tao ug ang pagkabinalaan nga kun wala kini walay bisan kinsa nga makakita sa Ginoo. Yun po yung criteria at yan din po yung dapat gawin po natin sa DGP. Yan po dapat isabuhay natin as advocator, as member, as believers of divine government of the Philippines, as believer that the King of God will reign in the Philippines. Magiging isabuhay po natin yan, yung pagkabanal at yung pagiging peacemaker. At lalong-lalo na, verse 7, sinabi niya dito, blessed are the merciful, for they will obtain mercy. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Mapalad yung maamo dahil mamanahin nila ang lupa. Yung totoong tagapagmana ng lupa ng Pilipinas. Hindi yung humahawak ng 01-4. Yung totoong tagapagmana ng lupa ng Pilipinas bilang lupa ng Diyos para po sa kanyang mga anak. Pangako na lupa ng Diyos para sa kanyang mga anak. Yung magiging maamo sa harapan ng Diyos. Yun lang po yung tagapagmana ng lupa ng Pilipinas. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Mapalad ang mga maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Hindi po sinasabi dyan, mapalad po yung may hawak ng titulo 01-4. Mamanahin, hindi po. Mapalad ang mga maamo dahil mamanahin nila ang lupa. Mapalad ang mga Pilipinong, mga anak ng Diyos, mamanahin nila ang lupa. Kapag mga anak tayo ng Diyos, mamanahin natin itong Pilipinas at lalong nang mamanahin natin yung kayamanan ng Diyos. Para po yan sa ating mga anak ng Diyos. Hindi po yan para sa mga anak ng demonyo. Para yan sa mga anak ng Diyos. Kaya tayong mga anak ng Diyos, tangkilikin natin, isabuhay natin yung kapayapaan, isabuhay natin yung kabanalan, isabuhay natin yung may malinis na puso upang ang Diyos malugod po sa atin. Magiging kaluguran po tayo ng Diyos. Eh, di yung malugod, no? Lugod. Malugod nga ba to? Eh, daghang buling. Kaluguran tayo ng Diyos. Minsan kasi yung Bisaya natin, no? Kasama yan sa yung kaibigan nating Ilocano noon na nag-practice po ng Bisaya. No? Pasensya na po sa mga
kababayan po nating Ilocano, example lang ito. Mayroon kaming kaibigan noon na Ilocano talaga, pero nag-practice po siya ng Bisaya. Sabi po niya sa kanyang kaibigan, no? Sabi niya sa kanyang kaibigan, dahil yung kanyang kaibigan, hinahanap po yung kanyang asawa. Okay? Yung asawa ng kanyang kaibigan, hinahanap po yung kanyang kaibigan. Kaya tinatanong niya, nagkita sila sa kanyang asawa. Sabi niya, pre, imong asawa ba, diri kanina, perting pangita. No? Sabi niya, pre, bakit pre? Yung asawa mo, diri kanina, perting pangita. Ingon sa unsa? Imong asawa, gwapa. Sa hindi, pre ba, yung asawa mo, diri kanina, perting pangitan ni mo ba, asa daw ka? Ayun pala. Akala niya, pangit yung kanyang asawa. Kaya, gibaslan po. Nung na, imong asawa, gwapa po. Sa hindi, pre. Imong asawa ba, diri kanina, perting pangita sa imuha, asa daw ka? No, minsan, sa ganun lang po, mga kapatid. Kaya yung lugod, no? ang Diyos po ay kapag tayo po ay kaluguran ng Diyos. Tayo po ay pagpalain din ng Diyos. No? Ikaw ba nasa lugod ba? Sa gilangaw naman. So, ganun po, mga kapatid, no? Imong asawa preperting pangita. Diri kanina. So, nandito pala yung asawa mo, hinahanap ka. Ang laki ng daming tawa ni Stephanie. So, magandang hapon dyan sa mga nakarelate, no? So, ganun po, tuloy-tuloy po tayo, mga kapatid. Ganun lang. As divine crusaders for good governance, as believers of DGP, kahit gagawin po natin, nakasign po tayo ng DGP, hindi po yan garantiya. No? Hindi lahat na gumagamit ng DGP makapasok sa divino gobyerno ng Diyos. Yun lamang gumagawa sa kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, magandang hapon po sa lahat. No? Kaya ito po yung pinakamagandang balita para sa ating lahat. No? Ilang oras na ba tayo? 10 minutes pa tayo? Okay. So maganda po. No? So ganito po mga kapatid. Sa lahat po kaya palagi natin kaya nga 2022, ang gustong papasukin ng Diyos, ang gustong paupuin ng Diyos, diyan sa Malacanang, yung malinis ang puso. Dahil yan po yung criteria ng Diyos. Pastor Boy, sa Plahiyo, welcome. Tuloy po kayo. Okay? Tuloy po kayo mga kapatid. Yung mga pastors po natin. So, ganito. Kaya nga, gusto ng Diyos na ang lahat na magiging leader ng kanyang bansang pinili, magiging banal sa kanyang harapan. Kaya ayaw na niyang papasukin 2022 ang mga politikong may bahid, may mansa, may mga politikong walang alam sa programa ng Diyos. Dahil nakareserve po ang Malacanang para sa sugo ng Diyos upang itong bansang Pilipinas babaguhin ito ng Diyos sa pamamagitan po ng kanyang batas, hindi sa pamamagitan ng plano ng kahit sinumang politiko. Kaya ayaw nang papasukin ng Diyos ang mga leader, ang mga aspirant na hindi alam yung programa ng Diyos. Kaya sinasabi niya, balikan po natin mga kapatid. No? Yung sinasabi niya, walang laman o dugo makapasok sa kaharian ng Diyos. Pilipinas po yung kaharian ng Diyos. Sinabi niya dito, Romans chapter 14 verse 17, balikan ko dito kanina. Sinabi niya dito, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy and of the Holy Ghost. Kaya nga, seek ye first the kingdom of God
and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Upang masumpungan mo yung kaharian ng Diyos, kailangan mamuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos and His righteousness. Hindi ayon sa iyong kalooban. Kalooban ng Diyos. Kaya upang ikaw ay makapasok 2022 sa divino gobyerno ng Diyos, gagawin mo yung kalooban ng Diyos. Huwag mo nang sundin yung sarili mong kalooban. Pwede nating sundin yung kalooban natin basta ayon din sa kalooban ng Diyos. Kaya nga palaging sinasabi ni Jesus, hindi lahat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. Yun lamang gumagawa sa kalooban ng kaniyang Ama. Hindi lahat gumagamit ng DGP. Hindi lahat member ng DGP. Hindi lahat advocator ng DGP makapasok 2022. Yun lamang sumusunod sa instruction ng Diyos. Hindi lahat na tumatawag sa akin, Pastor, Pastor, no? Papasukin mo ako dahil nakalak yung ano natin, yung gate natin. baka sabihin po ng Espiritu, hindi ko kayo kilala. Kagaya nga sa panahon ni Noe. Sa panahon ni Noe, halos buong bayan noon sa kanyang kapanahonan tumutulong kay Noe upang maggawa ng arka. Lahat ng mga tao doon, kanya-kanyang trabaho, naghahakot po ng mga kahoy, mga puno kung saan-saan galing, at sila po ay tumulong kay Noe sa pagpatayo ng arka ng daungan. Kaya anong Tagalog sa arka? Daungan, mardim sa daungan, pantalan ng daungan. No, ark. Okay, basta arka. Ganun na. Basta arka. Okay. Nang inutusan si Noe gumawa ng arka, lahat po ng mga tao halos doon tumutulong sa kanya. Nang nagtagal, sabi nila, wala pa maning ni ulat. But-buton naman si Noe, no? Hanggang dumating na po sa ilang taon na. Yung daming tao noon, kaunti na lang, no? Ngayon, hanggang dumating na po ng malapit na talaga matapos yung arka, sinabi ng mga tao, wala pa man talaga yung ulan. Uy, baka sinungaling talaga ito si Noe. Hanggang yung dami ng mga tao sumusunod sa kanya, tumutulong sa kanya, ilan na lang, pamilya na lang niya. Yung mga tao noong dating kasama ni Noe, yun ding mga tao na yun, nagbugal-bugal sa iya. Katong mga kasama ni Noe noon, yun din yung mga taong nangungutya kay Noe, na sinasabi nila, Noe, giango-ango na ka, bunga na sa imong katigulangon, walay ulan nga mahitabo sa kalibutan. Si Noe, tuloy-tuloy lang, no? Kagaya nila, uy, naunsa man ang mga pastor sa DGP, no? Kung asa nagkadugay, nagkabalik paot na may hinuon. Maraming mga kasamahan nating mga pastor, sinasabi na unsa man ang mga pastor diha, nasa laag naman hinuon sila. Niabot naman sila ng mga kulto. niabot naman sila ng mga kulto, no? Nangungutya, yung mga dating kasamahan natin, nangungutya na. Dahil akala nila, nasa maling daan tayo. Kaya nga palagi kong sinasabi, kung sila yung nasa tamang daan, turuan nila tayo ng tamang pagtuturo. Baka mabigyan tayo ng 100, 200, 300, at 500. At makabalik tayo, no, sa dating daan. Pero kung yung nagsasabi na naligaw tayo sa maling daan, ipakita nila yung kanilang totoong daan. Okay? Para makikita din natin kung sila din ba ay dapat nating tularan. Kaya sa panahon ni Noe, sinabi ng mga tao, naunsa naman ka, Noe? Sige, kag panday da, ikaw na lang, isa mo na lang pamilya ang mituon ni mo, wa pa man gihapon ni ulan. Pero nang dumating na po yung instruction kay Noe, yung instruction ng Diyos kay Noe, nang sinabi ng Diyos kay Noe, Noe, ipasok mo na yan, yung mga hayop, okay? Yung mga masasamang hayop, 2 lang, babae, lalaki. Yung mga magaganda, yung mga good na mga mananap,
ipasok mo, pito-pito. Okay? Kayo naman dito pagpasok. So, nang dumating na po yung instruction, hindi alam ng mga tao. Si Noe lang. Hindi alam din ng mga anak ni Noe. Hindi rin alam ng asawa ni Noe kung ano ang instruction ng Diyos. Kaya basta ginawa lang ni Noe kung anong instruction ng Diyos. Nang nakapasok na po sila doon, sa loob po ng arka, yung mga tao sumisigaw kay Noe, Noe, naunsa naman taong ka? Unsaon na paglutaw ng arka ng awa may ulan. Nung nakapasok na doon sila, ang Diyos mismo ang nagsara sa arka. Ang Diyos mismo yung nagsara sa arka, hindi si Noe. Kaya nang dumating na po yung maliliit na mga ulan. Nag-ulan na po, umuulan na. Yung mga tao na siyahan na po, mga kapatid, sabi nila, pagmubaha na ni karon, no? Madali lang sa akin pagkabit doon sa arka, no? Ako gud nagpasan sa kahoy, no? Ako bitaw nagpasan, ako yung naglagay ng maraming kahoy diyan. Kaya pagbaha ngayon, madali lang languyin 'yan para makapasok ako doon sa loob. Nang bigla nang lumaki na yung baha, mga kapatid, lumakas yung ulan, yung mga tao nagsisigawan. Gusto nang tumawid doon, gusto nang lumangoy doon, papunta doon sa arka. Kaya lang, hindi na sila makapasok. Kahit anong sigaw nila, Noe, kasama mo ako noon. Sinabi ng Diyos kay Noe. Walang magawa si Noe. Dahil ang Diyos na ang nagsara. Sarado na ang arka. Exclusive na po yun sa pamilya ni Noe. Exclusive na po yun sa pamilya ni Noe. Yung arka na yun. Dito po, sa Pilipinas, yung 2022, sarado na po yan sa pagkapangulo. Exclusive na yan sa mga anak ng Diyos. Piniling anak ng Diyos. Piniling hari ng Diyos. Nakareserve na po ang Malacanang sa hari ng Diyos. Leon ng Mindanao, lumad ng Mindanao. Kahit gaanong sigaw ng mga kasamahan natin noon, kahit gaanong sigaw ng buaya, agila, ulupong, tigre, hindi na makapasok sa loob ng Malacanang. Dahil sarado na. Ang Diyos ang nagsara. 2022, ang huling Pangulo ng bansang Pilipinas, si PRRD, at yung kasunod niya, hari na ng Diyos, na magbibigay po ng totoong kapayapaan, totoong kasaganaan sa ating bansang Pilipinas. Kaya mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, bilang constituent of the Republic of the Philippines, bilang constituent of the Kingdom of God dito sa Pilipinas, kinakailangan mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi ayon sa ating sariling kalooban. Magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. Huwag magmataas sa sarili sa harapan ng Diyos. Dahil kung magmataas ka, ibabagsak ka ng Diyos. Pero kung tayo'y magpakumbaba sa harapan ng Diyos, tayo'y itataas ng Diyos. Pero kung tayo'y hindi rin hindi tayo magmahal, mag-ibig sa ating kapwa, hindi rin tayo iibigin ng Diyos. Kaya nga sinasabi ni Jesus, malalaman ko kayo na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y magmahalan. Love one another. Hindi love one another. No? Hindi ko love one another. Love one another. Magmahalan tayo sa isa't isa. Dahil yun po yung sinabi ni Jesus, blessed are the pure in heart, for they will see God. Dahil yung criteria na hinahanap ng Diyos na leader ayon sa kanyang puso. Kaya si David, tinawag niyang a man after God's own heart. Yung criteria ng Diyos sa pagpili sa mga leader ngayon, ayon sa puso ng Diyos. Kaya upang magiging malugod ang Diyos sa iyo, magiging magalak ang Diyos sa iyo, gawin natin yung ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya mapalad po tayo, mga Filipino, dahil tayo ang mga anak ng Diyos. Kaya all the glory and honor belongs to our Heavenly Father, Jehovah Adwata. Kaya maraming salamat sa mga nanonood po sa atin ngayon. Sa mga viewers, sa mga buzzers, sa mga enemies po natin. No? Love your enemies. Kaya nga, minamahal po natin yung ating mga enemy. Kaya magandang hapon. No? Maraming salamat sa lahat-lahat po ng nanonood po sa atin.
God bless po sa inyo. Kay Charles, no? Backsmoke, magandang hapon po. At kay Madam Nida Ramos, magandang hapon po, Madam. Kay Mildred Irasan dyan sa Panabo, magandang hapon po. Kay Rinanti Halasgaw, no, Halasgo, magandang hapon, bro. At kay Madam Esther Martinez dyan po sa Dasmariñas, Cavite, magandang hapon po. Kay Ma'am Maria David, kay Brother Jerry Iringan, kay Brother White Dabma, magandang hapon po. Kay Sherry Ann Daligkon, Nasis, no, magandang hapon dyan po sa Car, magandang hapon mga Nasis family. Kay Pastor Iser Olubalang, Pastor, magandang hapon, no, Gares. At kay Pastor Ulysses Ampon, kay Francisco Santa Rita, kay Brother Gilbert Guillermo, kay Madam Maria David, kay Ilis Nisnisan, okay, mga Nisnisan family, mga Risari family, dyan po sa may Santo Tomas, magandang hapon po sa inyong lahat. Dyan po sa may Salvasyon, no, magandang hapon po. Dyan po sa Davao de Oro, sa Pantukan, at dyan naman po sa Maragusan, magandang hapon po. Kay Stephanie Marie Dumaong, kay Brother Jobert Sanchez-Torres, magandang hapon po. Okay? So, kay Rogel Alcoy, magandang hapon. At kay Joselito Ramilio, no, dyan po sa, I think from, Dumaguete or Negros area. At kay Brother Nick Kabigting, sir, magandang hapon. At kay, sino pa dito? Okay, kay Larry Umak, magandang hapon, bro. No? Ang sabi ni Yahweh, ako ay lilikha ng isang bagong lupa at bagong langit at mga ganap na malilimutan. Okay, so maraming salamat. Yun po. God will create new heaven and a new earth. Pero yung mag-create niyan, yung gobyerno ng Diyos. Gobyerno po ng Diyos yung mag-create niya. Kaya maraming salamat po. Kaya nga, by 2022, bagong Pilipinas, bagong lipunan, bagong bayan ng Diyos. All things are passed away, and new things are come, mga kapatid, sa gobyerno ng Diyos. Kaya, kay magandang hapon kay Brother Carlos Mag-aso, no? Masarap 'yun. Sana mayroon naman tayong kape, yung Libla. Yung Liblax, no? Para makrelax na po tayo sa kape na native na kape, no? So maganda po, no? Kaya din tayo, no, nagpapasalamat po tayo sa mga sponsor po natin dito, kay Engineer na nagdala ng kape, sugar, no? Lahat po ng mga nagbigay sa atin ng mga merienda po natin dito. God bless po in return. God will bless you more. So, maraming salamat sa lahat po ngayon na nandito, mga pastors, mga bisita natin, kay Pastor Ilmer, magandang hapon po, at kay kay Pastor Boy sa Plahiyo, no? Magandang hapon kay Engineer Dennis Durias, kay Pastor Patrick Abalayan, at kay Brother Josue Sabado, kahit linggo tayo ngayon. Okay? So, kay Nanay Santa Rita, at kay Rebecca Santa Rita, at kay Brother Francisco Santa Rita. Okay? So, malapit nang dumating si Santa Ana, at saka si Santa Maria, at saka si Santa Lucia. Okay? Marapit na po, madarating. Nauna lang po si Brother Santa Rita. Okay, so God bless, at maraming salamat po. So